Kung matagal ka nang naglalaro ng Mobile Legends, 1 taon, 2 taon pataas, bakit kaya hindi mo i-try maging isang content creator? Kasi yung mga iniidolo natin, sumubok lang din yan eh, nag-try lang din sila. Yung iba kasi dyan gusto naman talaga, kaso hindi nila alam kung paano lang sisimulan. Minsan kasi yung first step talaga yung isa sa pinakamahirap eh, kung paano mo gagawin. Ito nga pala yung tips ko para sa mga nagbabalak dyan. Kailangan una pa lang, makapal na kagad yung mukha mo. I mean, hindi ka na dapat nahihiya sa mga gagawin mo. At wala ka nang pakialam sa mga negative na sasabihin sa'yo ng mga ibang tao. Tapos, gumawa ka na rin ng page sa Facebook, sa YouTube o sa TikTok. Bahala ka dyan kung saan mo gusto mag-upload. Umisip ka na rin ng magandang pangalan. Kung mas unique, mas maganda. Pag nagawa mo na yon, alamin mo kung anong trip mong content. Kung gusto mo mag-tutorial sa ginagamit mong hero, pwede naman. Storytelling, pwede din. O kung gusto mo lang i-share yung mga gameplay mo, okay lang naman. O kaya, kung paano mo nakakasalamuha yung iba't ibang klaseng cancer na mga random sa solo RG, pwede mo rin i-content yun. Kaso nga lang yung iba dyan nag-aalinlangan pa. Paano yan? Hindi naman ako magaling maglaro. Hindi ako magaling mag-edit. Hindi ako top PH. Hindi ako top global. Wala akong masyadong skin. Hindi nyo naman talaga totally kailangan lahat yun. Kung meron ka nun, mas maganda. Advantage na yun. Pero sa totoo lang, di talaga kailangan nun. As long as nakaka-entertain yung video mo or meron silang napupulot o may natututunan kahit konti, okay na yun. Kasi tignan na lang natin yung isa sa pinaka-successful na content creator dito sa Pilipinas ng Mobile Legends. Kaso nga lang wala na siya ngayon, hindi na siya nagko-content ng ML. Si Chooks TV. Ano ba content dati ni Chooks TV? Tungkol ba sa pagpapatap PH, pagpapatap global, pagpapa-high points? Di ba hindi naman? So, di ba? Alam naman natin na mas sumikat siya sa mga kwela at nakakatawa niyang video sa live stream. Kaya ikaw, kung araw-araw ka naman nag-ML, i-record mo yung mga gameplay mo. Imposible naman na sa 1 hanggang 5 games mo eh, wala ka makuha doon kahit isang highlights, di ba? Pwede mo namang umpisa maging isang content creator kahit reels lang yung ina-upload mo eh. Kahit 15 to 20 seconds lang, okay na yun eh. Kasi nasasayang eh. Malay mo kung in-upload mo yun, baka may nag-million views ka na, di ba? Kahit hindi naman full gameplay video yung i-upload mo, okay lang naman. Pero kung gusto mo, ito yung tips ko sa'yo. I-record mo yung full gameplay video mo, tapos ikat mo sa mga pinakamahalagang bagay lang. Yung may mga magagandang pangyayari. Tapos ikaw na bahalang mag-voice over kung paano mo papagandahin yung kwento. Ikaw kasi dito yung boss, ikaw yung director, ikaw lahat, ikaw yung bida dito. Masusunod lahat ng trip mo kasi ikaw lang din yung gagawa nun. At sa mga kapwa ko small content creator dyan, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lang natin pasahin yung mga viewers, followers at mga bashers natin kung meron man. Kasi kung may mga bashers ka, normal lang talaga yan. Hindi lahat ng tao magugustuhan yung ginagawa mo. Ang hindi normal dito, yung gusto mo, magustuhan ka ng lahat ng tao. At yung ginagawa mo, hindi na normal yon. At ikaw na yung may problema pag ganun yung gusto mo. Pero yung iba dyan, kritisismo lang. Kaya dapat marunong din tayo tumanggap ng mga kritisismo, yung parang constructive criticism. Pero minsan talaga, kahit wala kang ginagawa, ibabash ka pa rin talaga nila. Ugali na ng mga ibang Pinoy yan eh. Ayaw nilang may makitang umaangat. Gusto nila, kung nasan lang sila, dun ka lang din. Pero eto muna, maiba tayo. Sa mga hindi nakakaalam dyan, 2 years po naging live streamer dito sa Facebook. Nag-start ako dati mag-live stream dito sa Facebook, January 2022. Halos kasabayan ko yan dati si Sunji, yung Cyclops God. Siya ngayon nagbibigay sa akin ng mga tips dati about sa live stream eh. Kaya maraming salamat sa iyo, Idol Sunji. Tapos tumigil ako sa pagla-live noong December 2023, nung malapit na mag 2024. Kasi doon na nag-start yung pagiging isang content creator ko. Nagsawa ako sa pagla-live stream. Wala akong kinikita kahit piso. Kaya sumubok lang ako ng ibang bagay dito sa pagiging content creator. At yun, kahit papano may mga nauuto ako. Pero maraming salamat sa inyong lahat. Marami pa sana akong gusto sabihin, kaso nga lang maghuhugas pa ako ng plato. Kaya bye-bye!